Say praise the Lord. Ayan, sa Daniel chapter 6 verse 1. Oras natin ay 10:35. No, ang daming nangyari ngayong linggo. Si Charlie Kirk, kung may mga idea tayo dyan, wala na rin. Verse 1, it pleased Darius to set over the kingdom 120 princes, which should be over the whole kingdom. Gusto ni Darius na maglagay ng mga opisyalis doon sa kanyang kaharian. Itong mga 120 na mga opisyalis. And over these three presidents, of whom Daniel was first, siya yung nangunguna, that the princes might give accounts unto them, and the king should have no damage. Ang purpose ng mga tauhan na ito, ilagay sila lahat sa pwesto, parang sa gobyerno natin. Ilagay kayo lahat dyan para maproteksyonan ang welfare ng hari, maproteksyonan ang pamumuno ng presidente, pero sa gobyerno natin sa ngayon, para paghati-hatian nila ang lahat ng pondo, lahat ng kapirahan. Verse 3, then this Daniel was preferred above the presidents and princes because an excellent spirit was in him. Ibang klase, no? Ano ba sa Tagalog yung excellent spirit na yan? Parang above ordinary. Yung kanya, ibang klase, ang kanyang wisdom, kanyang katalinuhan, yung kanyang attitude, yung kanyang character, yung kanyang behavior, above sa ordinary people. And the king thought to set him over the whole realm. At ang plano ng hari na sa kabuuan siya ay gawing pinaka-head above all doon sa kanyang kaharian. Then the presidents and princes sought to find occasion against Daniel concerning the kingdom. But they could find none occasion nor fault. For as much as he was faithful, neither was there any error or fault found in him. Ano to si Daniel? Perfecto. Ang daming sumisilip, pero hindi masilipan. Ibang klaseng karakter. Shall we pray? Lord, we are so thankful for being with us. Thank you for the breath of life that you've given us. Thank you for your protection, for your mercy, for your grace. Lord, thank you for the healing that you've given us each day. Thank you, Lord, sa patuloy na pag-alaga mo sa aming lahat, sa aming mga pamilya, aming mga negosyo, trabaho. Lord, thank you so much, Lord Jesus. Bless your word this morning. Bless your word today. Be with us, Lord Jesus, ng mga salita mo ay siyang nagbibigay palagi sa amin ng lakas upang kami ay makapagpatuloy. Give us understanding, Lord, today. We praise you, we love you, with all humility in Jesus' name. Amen. The title of our preaching, Compromise Will Never Be the Answer. Compromise will never be the answer or will never be an answer. Compromiso. Compromiso. Compromise is an agreement reached when each person give up a little of what they want to find a solution that everyone can accept. Ang kompromiso. Compromise agreement. Kompromiso. Ginagamit natin yan. At ang pag sinabing compromiser, ang pangit pakinggan. Ikaw, compromiser ka. Iba ang dating, negatibo ang dating. So pag sinabing compromise, agreement, or kompromiso, nagkasundo kayo pareho sa isang bagay na pareho kayong panalo. Pero mayroon kayong give up na kahit papano para lang mapagkasunduan kung ano man yung agreement na yon. Halimbawa, si Brother Larry Magaso, gusto niyang makipag-date hanggang alas 12 ng gabi. Example lang yan. Ay, bumili pala si Brother Larry. Thank you, Jesus. Ayan. Katas ng kontraktor. Hindi, biro na. Biro na. Si Brother Larry, bidder din to.
siya yung buhay yung company dahil din siya yung naglalakad parang si Brother Larry Camarines. No, biro lang natin yan. Pero katas siya ng kanyang pagsisikap. You know? So, baka mamaya, kanya-kanyang gitara na kayo dyan. Ano? Nawala na silang hiraman. But again, thank you, Jesus. No? So, halimbawa, yan, kung gusto ni Brother Larry makipag-date, hanggang hating gabi ng alas 12. O sabihin nung partner niya, halimbawa, gusto ko hanggang alas 10 lang. Kasi magpapahinga na rin ako eh. No? So, paano sila magkaroon ng compromise agreement? Okay, kita tayo sa gitna hanggang alas 11 na lang. No? So, pareho silang may give up. Pareho silang, that is compromise agreement. No, a negotiation. No, kasunduan. But whenever make a negotiation with Satan. No, hindi tayo nagko-compromise, lalo na pag ang usapan, prinsipyo sa paglilingkod sa Diyos. We never do that because Satan will not make a compromise agreement na siya ay talo rin. Sinisigurado niya palagi na pag gumawa siya niyan, dapat talo tayo. No? So we never, or we did not, or ever, na gagawa ng mga agreement na sige, okay yan. No? So compromise agreement. No? But our faith, our principles, our doctrines, our teachings, again, will never be negotiable to Satan. No, hindi natin yan nini-negotiate, no, yung paglilingkod natin sa Diyos, lalo na pagtayo natin sa Kanya. So, again, the title, Compromise will never be the answer. But they could not find none occasion nor fault, for as much as he was faithful, neither was there any error or fault found in him. Sa kahit anong paraan, anytime, any moment, ano man ang okasyon, ano man ang gagawin, tulog, gising si Daniel, wala silang makita na kasiraan, na negatibo na pwede nilang magamit kay Daniel para si Daniel, para malaglag sa pwesto. Yun lang ang usapan dito eh. No? Na ang 120 binigyan ng power and authority, pero lahat kayo mag-report kay Daniel. And Daniel came from Jerusalem. No? Kung sa Ilonggo pa, siya ay isang pangayaw, siya ay isang stranger, siya ay isang dayuhan sa lugar ng Babylon, sa lugar ng Medes and Persia, hanggang pagdating kay Darius. No, siya ay isang stranger, pero siya ang totally na pinagkatiwalaan during this time. So yung mga citizens mismo na taga doon, nakalahi ni King Darius, lahat ng inggit, mayroon sila. No, bakit siya pa? No, pwede namang kami. No, gano ang mangyayari. No, and now we are living in a generation where compromise are normal. No, yung mga compromises, normal na lang yan sa panahon natin sa ngayon. But compromise is very subtle. No, masyadong tuso, masyadong pagapang. Pwedeng maliliit lang na kompromiso, but can lead to significant or big losses. No, maliit lang na sige, pagbigyan mo na lang. But if you are not aware of it, ang losses pala dyan, ang pwedeng masira ay napakalaki. No, sa mga negosyo, alam nila yan. The loss of our personal integrity, spiritual effectiveness, or anointing, no, dahil sa maliit na kompromiso ay pwedeng mawala. No, or even the loss of our family or yourself mismo, pwedeng mangyari yan dahil sa kompromiso. No? So, sa verse 5, then said this man, we shall not find any occasion against Daniel or this Daniel, except we find it against him concerning the law of his God. Napakatino ng tao na yan, hindi natin siya mahanapan ng pagkakamali. So ngayon, silipan natin siya sa kanyang paglilingkod sa Diyos. No? Matino na yung tao na yan Hindi natin masilipan So ngayon, sisilipan natin siya kung gaano siya ka-faithful sa paglilingkod niya sa Diyos. Grabe, Yun pa yung kanyang, wala silang masilipan. So doon natin siya sisilipan except
we find it against him concerning the law of his God. No, baka dito masilipan natin siya. No, kung ilang beses siya pumupunta sa church every day. No, yung kapitbahay mo may recorder pala. No? Ito. Alam mo yung pag gusto kang patayin, no? Ang taong inggitiro, may recorder yan. No? Yung taong mainggitin, no? Ang problema, lahat ng kanyang record, iniipon niya sa kanyang puso. No, yung taong mainggitin, no, i-record niya lahat. Okay. No, alas 4 madaling araw, umaalis ka na ng Cavite, pupunta ka ng simbahan. So okay. No, parang magnanakaw, akyat bahay. No, pag-aaralan niya yan, okay, ganitong oras. Pag Wednesday, umaalis ka, ganitong oras, lahat. No, may mali ba doon? Wala. Sa ginagawa mo. No. Faithfully, walang mali sa part mo, pero ganyan ang tao, hahanapan ka sa mga bagay kung saan ka faithful sa harapan ng Diyos. At doon kanila sisilipan kung anong mali doon. Grabe, ano? No. Ganon ka devastating, dangerous ang taong may inggit. Ito, lahat to dahil sa inggit eh. Verse 6, then these presidents and princes assembled together to the king and said unto him, King Darius, live forever. All the presidents of the kingdom, the governors and the princes, the counselors and the captains have consulted together to establish a royal statute and to make a firm decree that whosoever shall ask a petition of any god or man for 30 days, save, O king, or save of thee, O king, he shall not be cast into the den of lions. So, itong mga opisyales, dahil sa kanilang mga inggit, connivance, conspiracy, nag-usap-usap, okay, ganito na lang gawin natin. Puntahan natin ang hari, bulabulahin natin siya. Noon na hari, mahal na hari, ikaw ang makapangyarihan sa buong mundo, para kang Diyos, ganito, yung salita mo, hindi mababali. No, gagawa tayo ng decree, ito ay pabor sa iyo, gagawa tayo ng kasulatan. No, na maganda ito para sa iyo, na kahit sino pa man ang tao, no, na mag-ask ng petition. Ano bang petition sa Tagalog? Or any man, no, for 30 days, save thee, O king, he shall be cast into the den of lions. No, dapat sa loob ng 30 days, walang sino mang tao, no, kagaya niyan, ano ang punto nila? Dito natin tirahin si Daniel. No, dahil si Daniel, every day, from morning, afternoon, midnight, or gabi, 3 times a day, nagpe-pray si Daniel, walang patlang. No, so doon natin siya sisilipan na walang sino mang tao dapat na paghingi ng kanyang petisyon, dapat sa wala kung sino mang Diyos na yan, kung hindi sa'yo lang, mahal na hari. At gagawin natin yan for 30 days lang. Anong klaseng pwede ka bang gumawa ng law sa Pilipinas na ang validity 30 days lang? No, yung may expiration, good for 30 days lang ito, ay wala. No. May for 30 days lang sigurado pwedeng gulo ang mangyari, but 30 days is enough na pwedeng mag-compromise si Daniel. 30 days, mahaba na yon. Para mag-compromise si Daniel sa kanyang prinsipyo, sa kanyang faithfulness, sa paglilingkod niya sa Diyos niya. Why? During this time, Daniel was about 80 to 90 years old. At for that many years, sa kanyang paglilingkod sa Diyos, from the time of Babylonian Empire, nakita niya na kung paano siya tayuan ng Diyos dahil tinayuan niya ang Diyos. That is why itong bagay na ito, kung sa exam pa, kung si Daniel pa, basic na basic. Nandami ko ng pinagdaanan. Tapos ngayon nyo pa ako susubukan, dahil lang sa bagay na siya ay faithful. Pag wala nang makitang paraan si Satan kung paano sirain ang mga saints na kagaya natin, saan niya tayo sisilipan? Sa kung gaano tayo ka-faithful na maglingkod sa Diyos.
Andoon tayo ititest. No? Whosoever shall ask the petition of any god or any man for 30 days, save, O king, he shall be cast into the den of lions. So siguro nabula-bula nila yung hari. No? No, ang hari pumayag. So just imagine for 30 days lang. Anong klaseng batas yan? Anong klaseng decree yan? Mayroon ba kayong tao dito na gustong punteryahin? Mayroon ba kayong tao na gustong pabagsakin dito? Bakit 30 days lang? Ano ang mayroon sa 30 days dito? No, at bakit kayo nag-isa, nag-agree pare-pareho, no, na sa dami ng pwedeng gawing batas, pwedeng gawing decree, pwedeng gawing law, bakit ito lang? No? But because naluto na nila yung hari, no, nagamit na nila yung hari, now, O king, establish the decree and sign the writing that it be not changed according to the law of the Medes and Persians, which alter it not. No, ayan, pirmahan mo yan, sulatan mo yan. No, according to the law of Medes and Persians, na hindi na yan kailangang, hindi na mababago pa. Verse 9, wherefore King Darius signed the writing and the decree. Verse 10, now when Daniel knew that the writing was signed, no, just imagine, sabihin mo yung 120, sila ang in connivance, sila ang gumawa, no, ng letter para pirmahan ng hari. Ano ang trabaho nila dapat? No, ibigay kay Daniel. No, dahil yon ang kanilang usapan na lahat ng issues ninyo, no, dalhin nyo kay Daniel para si Daniel ang magdala sa hari kasi yon ang kanilang trabaho. No, ibig sabihin, binuo nila ito, no, without Daniel, kaya natupad yung kanilang mga plano. No, ang taong inggitero sa umpisa, seemingly, pag gumawa siya ng hakbang, akala niya panalo siya. No? Yun ang ano nun, parang akala niya mananalo siya dyan eh. You know? That the writing was signed, he went into his house, and his windows being opened in his chamber toward Jerusalem, he kneeled upon his knees 3 times a day, and prayed and gave thanks before his God as he did aforetime. No, yung aforetime na yan, yun. Simula pa lang sa Jerusalem, no, napunta na siya ng Babylonian, napunta sa Medes and Persia kay King Darius. No. Ang ugali ni Daniel na prayerful, ugali at karakter at behavior at personality niya na yon, na kahit saan man siya, gawain niya na yon. No? Na-trained na siya, na bumaon na sa kanya yon, that every time he prayed, buksan niya yung bintana, haharap sa doon sa Jerusalem. No? Ang sinasabi dyan, he prayed morning, afternoon, evening, no? Ang sa umaga, in their morning sacrifice, afternoon sacrifice, evening sacrifice. So sinasabayan niya ni Daniel na siya magpipray din, no, nakaharap sa bintana, hindi dahil sa kung saan ang araw o sa kung saan pa man, kasi gawain din ng mga pagano yan. No? But referring papunta kung saan makikita ang temple doon sa Jerusalem. No? Yun ang way niya na mag-pray. No? So ano ang nangyari? Nung nabalitaan niya, anong ginawa niya? No? Eh di ba, pag nabalitaan mo ito, ganun ba? Oh, sige. 30 days lang naman eh. No? No? Kasi pag nag-compromise, pag hindi ako nag-compromise dito, no, papakain ako sa leon. So, okay lang, 30 days lang naman. No, okay lang yun. Wala namang makakaalam. No? For 50 years na naglingkod ako sa Diyos, ngayon lang naman ako, maintindihan naman ng Diyos kasi kung sa deposit lang, sobra na akong maraming deposit na faithfulness sa harap niya. So ngayon, 30 days lang naman, yung na-impok ko sa Kanya, retirement, kung ilan yung imumonetize ko ng mga araw, mga leaves ko, lahat. Lord, ngayon lang naman ako magli-leave. No? Pwedeng ganun, ano? Compromise agreement. Lord, matindi, no? Sa lahat ng faithfulness ko sa iyo, tapos ngayon, ganito ang mangyayari, Lord, okay, 30 days lang naman. No, pwede, ano? Compromise will never be the answer. No.
Pero anong ginawa ni Daniel? Ganon, mayroong decree na ganyan, okay. Mas lalo pa akong gaganahan kasi may challenge. No? Okay, it's time for my God again to show up. No. Tingnan natin ulit kung paano gumawa ang Diyos ko, mga kapatid. No, kung paano niya, ibang klaseng thinking, ibang klaseng mind setting, ibang klaseng perception, ibang klaseng takbo ng kaisipan na kung saan andun ang challenge, pero okay lang. No, akala nyo, maisahan nyo ako. Sige, ituloy nyo yung decree for 1 month only dahil ginawa yan para sa akin, kung paano ako sirain. Okay, ituloy ninyo, basta ituloy ko yung akin. Why? 90 years na akong naglilingkod sa Diyos. Ngayon nyo pa ako susubukan. No? Sa ganitong klaseng behavior ni Daniel. No, so again, he prayed 3 times a day for 30 days also, and prayed and gave thanks before his God as he did a 4th time. Gawain niyo na ito, mga kapatid. Lord, okay lang. 30 years ko namang inalagaan ang aking buhok. Lord, pwedeng pagbigyan mo na ako ngayon. Kahit konting trim lang, kasi medyo, konting kulay lang, konting, Lord, konti lang. Lord, medyo for 30 years na akong nagpapalda eh. Di magpantalong ka. Yung problema, pag sinabi ni Brother Wilfred, Lord, 20 years na akong nagmamaong at nagpapantalon, pwede bang magpalda naman? Ibang usapan yun. Lord, pwede bang kasi binigyan ako ng kamag-anak ko ng galing Amerika o galing Saudi, ang laki ng pendant na binigay o ng, Lord, pwede bang humarap lang ako sa salamin for 1 time kasi na-miss ko talaga ito eh. Lord, hindi naman masama yun. A little compromise. But God is very particular kung paano natin tayuan ang prinsipyo. Bago o matagal na tayo sa church, God is still watching kung paano natin tayuan ang prinsipyo na hindi tayo pumasok sa compromise agreement, na hindi tayo pumasok na tayo ay mag-compromise sa harapan niya at hindi siya makakilos dahil nag-compromise tayo. But more ang gusto mangyari ng Diyos, kasi parang ang liliit lang. Pero iningatan ni Daniel ang kanyang behavior, ang kanyang karakter, ang kanyang pagkatao for 80 to 90 years old. At iniingatan niya na hindi siya masira. Depende kung paano natin i-value. Lord, pagbigyan mo na ako, minsan lang naman ito. Or, Lord, 80 years na ako naglilingkod sa iyo, 90 years na ako naglilingkod sa iyo, ngayon pa kaya ako magko-compromise? Ano ang posibleng mangyari? Lord, hindi na. Tayuan ko na ito. Total, 90 years old na ako. Kung patayin man nila ako, may bonus na nga ako. 90 years old na. So Lord, pwede na. Depende sa perception. Depende sa pagkatao. So verse 11, sino ang unang tao na nag-compromise sa Biblia? Yung unang taong pinanganak, siyempre. Si Adam and Eve. Paano sila nag-compromise? Ang sabi ni Satanas, or ang sabi ng very subtle na klase ng serpent, di ba? Bakit? Kasi ayaw lang ng Diyos na pag kumain kayo niyan, magiging kagaya niya rin kayo. Magkakaroon kayo ng the knowledge of good and evil. So ito namang si Eve, in-entertain niya, mukhang, ano kayang feeling nun? Ano kayang pakiramdam nun? Pumasok yung curiosity. Ano kayang lasa ng fruit na yun? Yung bunga na yun? Ano kayang nun? So, lasang apple? Lasang apple? O lasang peras? So lahat andun na dahil sa temptation na in-exercise, dahil sa temptation na in-entertain, yon ang pwedeng mangyari. So ano ang nangyari ngayon? Adam and Eve, nag-compromise sila. Kaya anong effect? Yan, expulsion from the Garden of Eden. Sino pa? Si Lot. Si Lot nag-compromise. Why? Ang daming choices na kanyang pwedeng tirhan, saan siya tumira. Ay Lord, doon gusto ko sa pinaka-sentro,
No, kung saan yung patay sindi, kung saan yung immorality, no, yung babae at babae, lalaki at lalaki. Lord, napakaganda ng lugar, very talaga centralized, napakasentro, andun ang kapital. Lord, doon ako titira. Anong nangyari? Nag-compromise. So ano ang effect? Pwede na silang muntik nang maubos ang kanyang pamilya, pati siya. Dahil sa compromise na yan. Solomon. Anong ginawa ni Solomon? With all his wisdom. Ano ang kanyang ginawa? Nag-compromise. Yun ang sabi natin palagi, isang partner pa lang, sapat na yan para magulo ang buhay mo. No? Tapos gagawin mo pang 1,000. No? So anong ginawa ni Solomon? Nag-compromise siya. Ano ang effect? The kingdom was divided. Nahati ang kingdom dahil sa kanya. No? Sino pa ang nag-compromise? Judas. No, dahil sa 30 pieces of silver, no, anong ginawa niya? Binenta niya si Jesus Christ dahil sa compromise. No, ano ang effect? Dahil wala siyang repentance, so nagpakamatay na lang. No? Pag-usaping pera na, madami na ang nawawalan ng prinsipyo sa buhay. No? Pag-usaping pera, nawawala ang Word of God. Nawawala ang morality, nawawala ang JMRC. No? For the love of money is the root of all evil, but godliness with contentment is great gain. No, ang godliness with contentment is great gain. Ang kabanalan na may kasiyahan ay isang malaking kapakinabangan. No, godliness with contentment. Pag ang tao kontento, di ba masaya? Ang pinakamayaman ngayon, naungusan na si Elon Musk. No, naungusan siya ni Larry Ellison. No? Bakit siya naungusan? Dahil sa Oracle, dahil sa artificial intelligence, ang daming nag-invest ng stocks dito kay Larry Ellison pagdating sa artificial intelligence. Ilang bilyon ang biglang pag-angat ng kanyang pera na naungusan niya na si Elon Musk. But yung mga tao na ito, whether Bill Gates, Larry Ellison, sila Warren Buffett, sila ni sino to, Elon Musk, Jeff Bezos, tanungin natin sila pare-pareho. Kayo ba kontento na sa buhay ninyo? Tanungin mo yan. Bakit walang katigil-tigil? No, dahil ang tao, kahit siya na ang pinakamayaman sa buong mundo, still ang pera may discontentment pa rin. No, kahit ibigay mo yan lahat sa kanya. That is why the word of God is very true. No, that what shall profit a man if he gain the whole world but loses his own soul? What shall he give in exchange for his soul? No, kahit mapakinabangan po man, why? No, yun nga yung sabi. No, ang pera, andyan ang demonyo. No, kung saan ang pera, may demonyo. No? No. For the love of money is the root of all evil. No. Pag hindi ka nag-ingat sa pera, sigurado, mawawala ang Word of God, mawawala ang pananaw mo sa buhay, mawawala ang prinsipyo mo sa buhay, okay lang. Alam mo yung mga sindikato? No, ang mga sindikato, may prinsipyo yan sila, no, na pag niloko mo sila ng 5 centavo, ibig sabihin, kaya mo silang lokohin sa milyones, sa bilyones. Ganyan ang sindikato. No? Hindi naman tayo mga sindikato rito. No? But again, for the love of money is the root of all evil. Nawawala lahat, madali mag-compromise. So just imagine, ang buong gobyerno natin sa ngayon, ganun. No? Imaginein mo yan. No, yung mga tao dyan, no? Pero anong sabi ng Word of God? A good name is rather to be chosen than great riches. No? Mas mabuti pang piliin ang mabuting pangalan kaysa sa higit na mga kayamanan dito sa mundo. Why? Mga nepo baby. No, pag sinabing mga nepo baby, yung mga kabataan na ito na anak ng mayayaman, na sila nagpapakasasa ng yaman ng kanilang magulang na hindi nila pinaghirapan. No? Tapos ipopost dyan. No?
Tapos pag-check mo sa Facebook, ikaw na hindi mo alam kung saan makakahanap ng pambili ng bigas, makikita mo, pupunta ng bansa, magkapilang. Tapos malalaman mo na ang pera na yan galing sa taxpayers. No? Kaya yun nga, pag tawag dito, nakinig, magbasa tayo ng mga balita, no, ihiwalay mo na yung emosyon mo kaagad. Kasi ang tendency, sasama tayo dun sa luneta. No? O, saan ba may ano ngayon? Kasi ano ka na, kumukulo na yung dugo mo na malaman mo no, na gano'n ang pinagagawa samantalang ang mga ordinaryong tao no, ay lubos na nagpapakahirap. But again, a good name is rather to be chosen than great riches and loving favor rather than silver and gold. No? Sabi niya, mas piliin natin yung mabuting kalooban kaysa sa mga ginto at pilak. Why? No, sa yaman nila ngayon, buong Pilipinas, anong apelyido? Romualdez. Romualdez. O, ano pang isa? Yung ko. Tapos pag sinabi gano'n ang apelyido, ay, lahat yan, mga magnanakaw. Alam mo, sinusumpa na yung pangalan nyo. Sinusumpa niya yung aklan na kahit hindi ka naman connected, pero pag sinabing ano yan? Alcantara. Oh. Si Mary, muntik nang matapon yung tubig niya. Sakto umiinom eh. Hindi kami kasama dyan. No. Akalain mo yun. A good name is rather to be chosen. No, why? Anin mo yung pangalan na yan susumpain for every generation. No, dahil sa ginawa ng klase ng mga angkan na yan. And again, nawawala ang prinsipyo pagdating sa pera. But again, mga kapatid, we must fight for it. We must stand our principles, we must stand our doctrines, and we must never bring anything into our church, yung mga bagay, tithes, offering, or anything na galing sa kompromiso. No? Sa compromise. No? Ano sabi ng Word of God? Thou shalt not give your offering, your tithes, coming from the whore and coming for the price of a dog. But again, pwede naman nating dagdagan yan. Anything na kung saan man yan galing pagdating sa kompromiso, pagdating sa mga bagay no, na hindi galing sa mabuti, wag natin dalhin sa church. Because all those things are strange fire. No, galing sa hindi dapat. Mag-ingat tayo dyan, mga kapatid. That is why no, yung mga kabataan natin, hanggat bata pa, tinuturuan na natin kung paano sila tumayo, kung paano sila makipaglaban. That time will come, hindi sila matempt at hindi sila gumawa ng mga kompromiso. No, yung mga uniform lang nila sa school, pinaglalaban nila yan. No, kung paano sila tumayo. No, ikaw lang nakapalda, lahat sila nakapantalon, lahat sila. Ganun naman eh. We are designed because we are peculiar people. No, we are a holy nation, royal chosen generation, peculiar people, royal priesthood. No, yon ang design ng Diyos sa atin, mga kapatid. No, hindi madali, but very rewarding. No, pag tayo tumayo sa harapan ng Diyos mismo, no, pero nakakatakot kung tutuusin. No, hindi madali, pero nakakatakot. No, Judas betrayed God. No, sino pa ang kilala rito, mga kapatid? Jesus Christ. No, Jesus Christ. Ano ang sabi ni Satanas? Gutom ka? Oo, 40 days na. Ay, ganun ba? May pagkain ka na? Wala eh. Mayroon ako rito. Nakita mo yan? Sa'yo lahat yan. Sa kanya naman talaga lahat yun eh. Tama naman si Satan eh. Ibibigay ko sa'yo na. Gutom ka na? Oo. Kaso, fasting ako eh. Hindi, konti lang. Oo nga, 3 araw na ako nagpa-fasting. Makainom ako konting tubig. Mamaya pa maluluto eh. Hindi, alas 5 tayo, di ba? Alas 4 pwede na. I-compromise na natin yan. Wala namang masama dyan. Parang ganon. But then again, anong ginawa ni Jesus Christ? He never made a compromise agreement. Anong sabi niya kay Satan? Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded from the mouth of God. Sabi niya, akala mo, maiisahan mo ako? Gutom lang to. Ay, ang hirap kaya.
No, mula pa lang sa Garden of Eden, pagkain na yung pinag-usapan. No? Kaya na-tempt si Eve dahil sa pagkain. No, hanggang ngayon. No? Kung kailan nagpa-fasting ka, ang bango naman. Langhap, sarap, Brother John. No, amoy pa lang ang sarap na sarap ka na. So maraming compromise, mga kapatid, dito sa mundo natin. No, but again, we must be careful always. No, hindi lang ito sa paglilingkod natin sa Diyos. Hindi lang ito kung saan man tayo nagtatrabaho. Mga kompromiso na kung hindi tayo aware, pumapasok na pala tayo sa mga compromise agreement na hindi dapat. No, ano pang nakukompromiso natin? Yung kalusugan natin. No, ang kailangan ng katawan natin, ipahinga. No, dahil pag tulog tayo, mas maraming gumagaling dito sa katawan natin pag tulog tayo. No. Pero anong gagawin natin? Idaan ko na lang ito sa kape. No, kasi may kailangang i-overtime, kailangang may tapusin. No, kaka-order mo lang ng kape, double espresso, no, after 2 hours, no, triple espresso na yung order mo. Bawat inom mo ng kape, sa sobra. Minsan yung mga kaanuhan natin minsan. Siguro nung mga 20 plus pa lang ako. No, tagal namin hindi nakita nung mga high school friends ko, mga batchmate ko nung high school. Tagal namin hindi nakita, umuwi ako ng Bacolod. O sige, kita tayo sa SM. Doon, may kapihan doon tayo magkita. Doon kami nagkita. Lahat, kanya-kanyang order ng kape. Lalaki ng baso nila. No, ang sasarap ng kanilang mga in-order. Ako naman, first time. Pagtingin. Okay, double shot, espresso? Yes. Pagdating, sir, here's your order. Bakit ang liit ng baso? Sabi ko, yan. Hindi na ako siyempre, hindi ako nagpahalata. Sabi ko, okay. Palagay na lang po dyan. Hindi nagpahalata nilagay. Double espresso. No, sa mga nakakaalam at nagkakape, alam nyo yan. Ang sarap ng sabi ko, bakit ang akin yung liit, ang kanila ang lalaki? Parang unfair, pero yun yung in-order ko Pag inom kong ganun, talaga. Alam mo yung pinigang-piga talaga yung kape, di ba? No, pag inom. Hindi. Alam mo minsan pag hypocrites ka, yan ang problema pag nagpipiling-pilingan ka lagi, mapapahiya ka talaga. Feeling mo, alam mo. No, hindi. Ano ang sabi? Huwag mahihiyang magtanong. May right med ba nito? No, dahil nagpretend ka na ganyan, pag inom ko talaga naman sabi ko, but now I know. No? Alam ko na. No, at bihira na kami magkape dahil bawat inom mo, akala mo may anxiety, may yung pala dahil lang sa kape. No, so be careful pag nag-order kayo ng espresso. No? Huwag naman sana 'yon. No, but again, so we say praise the Lord, mga kapatid. No, a simple compromise, pwedeng mawala ang anointing natin. Pwedeng mawala ang masaya nating paglilingkod sa Diyos. No, at pag yan nagpatuloy, of course, mawawala din tayo sa harapan ng Diyos. Dahil sa simpleng mga compromises na yan. No, may nagkwento nga dito dati. No, nakulang yung kanyang pamasahe. No, binawasan niya yung tithes niya ng pamasahe. First time lang naman yun. No, sa tagal ng panahon, Lord, first time ko lang naman to. Nung pagpasensyahan mo na ako, maintindihan mo naman ako. No, binayad, pagbaba, muntik na daw siyang masagasaan. Akalain mo yun? Lord, ang sahol mo naman. Grabe ka, hindi mo naman ako pinagbigyan. Pero minsan may mga ganun tayong klaseng experience. No, pagkain mo ng balot, hindi na pala pwede ang balot. Buti hindi. No, may mga ang dami nating experience na mga ganyan, mga kapatid. No, but again, no, mga simpleng compromises na pwedeng maglagay sa atin sa alanganin, lalo na yung paglilingkod natin sa Diyos. No. So ano ang nangyari rito?
Sa verse 11, then this man assembled and found Daniel praying and making supplication before his God. Yung mga tao na ito, talagang binantayan nila si Daniel na kung gagawin pa ba niya o hindi na. No, minsan ang hirap manimbang, ano? Kasi ito, nakasalalay ang buhay ni Daniel, ipapakain sa leon, patay siya, lahat ng kanyang pinaghirapan, mawawala or anything. No? Parang ang dali lang magsabi, di ba? Na, 30 days lang naman, pwede na yan. No, parang siguro kung tayo ito, no, Lord, with all your grace and mercy, maintindihan mo kami. No? At ito, inalaw ng Diyos na mangyari, no, of course, para makita kung si Daniel ay nananatiling faithful sa kanya at hindi compromiser. Why? Sa labas madali eh. Mga boss lang natin eh. Bigyan kita ng mas mataas na posisyon. Pero twice a month ka na lang maka-attend muna sa church mo. Kasi ito, at least ang kapalit naman, ang laki ng sweldo, di ba? Hindi ko na ibibigay yan. Sa'yo ko ibibigay kasi talagang mas gusto kita. Pero 2 Sunday ka na lang magsimba. Tapos kailangan mo pa yung pera. Anong desisyon ngayon? Brother Sam, Sister Kate, Sister Ellen, please excuse me for 6 months only. Maintindihan nyo naman po yun. Siyempre kami naman, yung nga sabi, kanya-kanyang kaligtasan tayo. Pag sinabi namin, hindi, tumayo ka. Baka naman, kung yung bang magpaalam ka tapos may ticket ka na. Hindi naman kami makasabi pa. Brother Sam, bukas alis kami ha. May ticket ka na. Oo, mayroon na. Ano pang gagawin namin? Di ba? Okay, be careful, Jesus be with you. Pero minsan, ang bigat magsabi ng Jesus be with you eh. Yung mga bagay na yun. But ito mga kapatid, si Daniel ni minsan ay hindi nag-give in. Why? Anong unang record niya? Punta sila sa Babylon. Pagdating sa Babylon, ang sabi ng hari, ito na yung aking mga pagkain, ang sarap ng pagkain ko, may beef, may sirloin, may lahat na lang, may crispy pata, may lahat ng kailangan ninyo, may lingwa, ayun, big time, lahat ang kailangan nyo. And it was a choice. Pagkain lang naman yun eh. Pero anong sabi ni Daniel? My king, kung pwede, bigyan mo kami ng laswa. Alam mo yung laswa, yung pagkain ng Ilonggo, na ang sabi ng iba, kaning baboy daw. Kasi yung mga gulay na pinaghalo-halo, na pag kinain mo, yung mga young people, umiibagad yung mga mukha nila. Laswa, gulay. Pero tumayo doon pa lang tinayuanan ni Daniel. At ang paglilingkod natin sa Diyos, mga kapatid, just like Daniel, it is our personal choice. Kahit sino pa man andyan sa paligid natin at magsabi, ganito ang dapat mong gawin, kung ikaw gusto mong mag-compromise, kung ikaw gusto mong mag-give in sa isang usapan, sa isang issue, pwedeng mangyari yan at is also your choice kung tayuan mo ang Diyos o hindi. At of course, pag tinayuan mo ang Diyos, makikita din natin kung paano niya tayo tayuan. Pero kung mag-compromise tayo, don't expect na tatayo ang Diyos sa atin. But because of His mercy, sa awa niya sa atin, kahit ang desisyon natin minsan mali sa harapan niya, but because of His love, of His mercy, of His grace, nakakabawi pa rin tayo, nakakahingi tayo ng tawad sa Kanya sa mga bagay na hindi maganda. So, ganon si Daniel, mga kapatid. Verse 12, then they came near and spake before the king concerning the king's decree. Hast not thou signed a decree that every man that shall ask the petition of any god or man within 30 days, save of thee, O king, shall be cast into the den of lions? Ni-remind nila yung hari na gumawa ka ng decree, na kung may tao na gumawa nito, siya ay huhulihin at siya ay papakain sa leon. The king answered and said, the thing is true, totoo ang mga bagay na yan, according to the law of the Medes and Persians, which alter it not. Then answered they and said before the king that Daniel, which is of the children of the captivity of Judah, regarded not thee, O king, nor the decree that thou hast signed, but make it his petition 3 times a day. Binaliwala niya ang iyong decree. Kung ano ang kanyang ginagawa, yun pa rin.
No, ibang klase mga kapatid, hindi nababali no ang prinsipyo ni Daniel na sa kung ano pa mang bagay, no, ibang klaseng prinsipyo ano. No, minsan may thinking kasi tayo, Lord, maintindihan mo naman eh. No, Lord, ano naman eh, mahaba naman ang mercy mo. Kaya okay lang, Lord, ngayon lang naman mangyayari ito. No, minsan instead na mamili tayo na, Lord, hindi, tayuan ko ito. No, kasi matagal na kitang tinatayuan at ayaw ko na masira ang aking record sa harapan mo mismo, kaya tatayuan kita ngayon. No, pwede rin ganun ang mangyari. Verse 14, then the king, when he heard these words, was sore displeased with himself, and set his heart on Daniel to deliver him, and he labored till the going down of the sun to deliver him. Then this men assembled unto the king, and said unto the king, know, O king, that the law of the Medes and Persians is, that no decree nor statute which the king established may be changed. No, grabe ang ginawa nila sa hari, ano? Nilagay nila sa alanganin yung hari, no, na inipit nila yung hari, no, andyan si Daniel gumawa ng hindi against sa decree mo, so hindi mo na mababali yan, kailangan ituloy natin na mamatay si Daniel. No, dahil sa kasalanang ginawa niya. Just imagine mga kapatid kung gaano ka, anong tawag dito? Gaano ka tuso, gaano ka traidor ang isang tao na inggitero. No? Ang tao gustong umangat pero ayaw niyang dumaan sa tamang proseso. No? Maraming mga tao, alam mo yung mga Olympian, no? Ang sabi nga ni Michael Phelps, di ba yung dating champion swimmer, how many times naging Olympian, gold medalist, no, ang sabi niya, no, maraming mga tao ang gusto nila yung mga medals at trophies ko. Pero ayaw nila yung pinagdaanan ko na training. No? Ang iba gusto lang umangat pero ayaw pagdaanan yung tamang proseso. Yung mga tao na ito, no, taong mga inggitero ay hindi yan matatahimik hanggat hindi niya nasisira ang taong kanyang kinaiinggitan. No, that is why, anong sabi ng Biblia? Jealousy is as cruel as the grave. No, jealousy is as cruel as the grave. Why? No, a very destructive and painful emotions ang jealousy that can consume a person, destroys relationship, or even death. No, is as cruel. No, ibig sabihin, brutal, harsh, unforgiving nature of jealousy. No, pag yung tao mayroong ganyan, na yung bang nagngingit-ngit sa inggit, no, yung mga kapitbahay, may mga kapitbahay pa ba tayo? No? No. Pag sinabing kapitbahay, madalas yan sa probinsya kasi ganun talaga. No, kasi pagbaba ng tricycle, makikita ka agad kung anong mga dala-dala, mga bit-bit mo. Pag may huminto na close man, no, ibababa yung refrigerator. Lahat ng mga marites at marisol doon sa labas ng bahay nyo, nagkokotuhan. No. Oh, may dumating. Kanino kaya i-deliver yan? No, ganyanan nyo yun sa probinsya. No, pag-deliver, maya-maya. No, tapos, no, oh, yung lechon, ilabas. No. Nay, wala naman tayong lechon. Kunyari lang. No, hindi naman nila mano yan. No, inggitan ng inggitan. No, at ang inggit ay walang maidadalang mabuti. No, we say praise the Lord. So ano nangyari mga kapatid, nung narinig nung hari yan, masama yung kanyang loob dahil si Daniel ay paboritong-paborito niya at siya mismo, no, kilala, tested and proven niya na kung anong ugali mayroon si Daniel. Ibig sabihin, mga kapatid, yun yung sabi ng Word of God, will bring you to, yung mga talents mo, yung, no, before kings, parang ganun. No, na kung ano ang mayroon ka, integrity, pagkatao, personality, talents, lahat, pag yan inalagaan mo, pwede kang dalhin ng Diyos doon mismo sa pinakatugatog ng mga tao. No? So then the king commanded, and they brought Daniel and cast him into the den of lions. No choice ang hari.
Pero dalhin si Daniel. No, dahil yan ang batas, yan ang kautusan, and cast them into the den of lions. Now the king spake, yung tatlong friends ni Daniel, saan sila dinala? Sa fiery furnace. Dahil sa hindi sila nag-compromise sa paglilingkod sa Diyos, but they were able to come out from that fiery furnace na isang amoy ng kanilang buhok ay walang amoy, ni isang buhok nila hindi nasunog. But this time, si Daniel, ibig sabihin mga kapatid, from time to time, tayo na naglilingkod sa Diyos, faithfully serving God, huwag tayong mag-expect na laging hayahay ang buhay natin sa paglilingkod sa Diyos because from time to time, we are being tested. No. Ang faithfulness natin sa Diyos, sa ayaw natin at sa gusto, paminsan-minsan susubukan tayo. At sa paglilingkod natin na yan, minsan saan tayo matitisod? Hindi tayo matitisod doon sa mga malalaking exam, testing na ginagawa sa atin kung hindi dito sa level minsan ng Pangyo Converts. Kasi pag hindi tayo aware, akala natin, wala yan, matagal na yan, nakasurvive na kami dyan. No, tapos na yan. 30 years, 25 years, 40 years, pagdating dito, sister, may tutualya. Bakit may tuwalya? Ano nga, yung sister Kaya bibigyan mo ng tuwalya. Para may, why? Ano ibig sabihin natin? Yung bagay na yon, Pangyo Convert, we are matured already in the church, pero pag hindi tayo nag-ingat, yung mga maliliit na detalye na yan, nakukompromiso na pala natin sa harapan ng Diyos. So ano ang sabi? And cast them into the den of lions. Now the king spake and said unto Daniel, Thy God whom thou servest continually he will deliver thee. No, ang iyong Diyos na iyong pinaglilingkuran ng patuloy, siya ang magliligtas sa iyo. Grabe galing sa bibig ni King Darius. Na hindi isang Hudyo. Why? Nakita niya kung paano si Daniel maglingkod sa Diyos niya. For 80 to 90 years. And a stone was brought and laid upon the mouth of the den, and the king sealed it with his own sign or signet, with the signet of his lords, that the purpose might not be changed concerning Daniel. No, talagang sinigurado ng mga traidor na kasamahan ni Daniel na talagang magawa nila yung kanilang mga plano, kahit ayaw ng hari, siya mismo hindi niya pwedeng kontrahin o baliin ang kanyang mga sinabi. No, so anong nangyari? Tinakpan pa yung bato. Ay Lord, kung ganito lang naman pala, pwedeng mag-compromise na lang. Tutuhanin pala nila. Akala ko Lord, biro lang No. Tutuhanin na pala. Talaga palang papatayin ako. Lord, pwede bang magbago ng isip? Lord, pwedeng ganito na lang ang gawin. Pero anong ginawa ni Daniel? Tumakbo ba siya? Nagreklamo ba siya? Hindi, wala akong kasalanan. Kasi ang tendency natin, ganun Wala akong kasalanan. Bakit yung ginagawa sa akin ito? Mga kayo? Tapos maya-maya. May mga tao pa naman, minsan pag nagulat, naipit sa pinto, nagmumura pa rin. Minsan lahat na lang ng, brother, nagmura ka. Sorry, pastor. Nabigla lang po, nabigla lang. Ibig sabihin, nasa sistema pa rin natin yung mga bagay na yan. Na hindi dapat. Sinigurado that the purpose might not be changed. Sa verse 18, Then the king went to his palace and passed that night fasting. Grabe ang pagmamahal ng hari. Yung kanyang pagsisisi, yung tao na ito, asset ito sa kingdom, napakahalaga ni Daniel sa kingdom. Tapos sa ganitong bagay lamang, alam ko naman wala siyang kasalanan, pero andito siya ngayon sa kalagayan na ito. Yun ang dahil sa mga tao na masasama ang balak, masasama ang plano. Akalain mo, nag-fasting pa siya. Neither were instruments of music brought before him, and his sleep went from him. Hindi na siya nakatulog, ang kanyang lamentation, sobra-sobra, dahil sa ganun lang, na bagay, mawawala ang kanyang kaibigan na si Daniel, ang pinaka-asset niya sa kaharian. Verse 19, Then the king, ganun pala. Ikaw ba, pag may ganitong klaseng sitwasyon, makukuha mo bang matulog?
No, pag may mahal ka sa buhay na masama ang pakiramdam, nasa hospital or anything, kaya yung lubos na napapagod, yung bantay. Yung mahal sa buhay, kasi siya yung nag-aasikaso lahat, hindi siya makapahinga ng maayos. So ang hari na ito, ganun din ang nangyari sa kanya. No, then the king arose very early in the morning. No, umagang-umaga pa lang, nagising na siya, and went in haste unto the den of the lions, kung saan ang lungga ng mga leon. Pumunta siya kaagad doon. And when he came to the den, he cried with a lamentable voice unto Daniel. And the king spake and said to Daniel, Daniel, servant of the living God, is thy God, whom thou servest continually, able to deliver thee from the lions? Kung ikaw na hari, tinapon na si Daniel doon sa loob, dumaan na ang araw at gabi hanggang kinabukasan, ano expect mo, buhay pa si Daniel? Pero, hindi ito baka sakali. No? Puntahan ko nga, baka sakaling buhay pa siya. Hindi ito baka sakali, it's a faith. Ito ay isang pananampalataya na siya mismo naniniwala na ang Diyos ni Daniel ay buhay. Can we imagine, mga kapatid, yung pagtayo natin sa paglilingkod sa Diyos, hindi natin mabilang minsan na marami palang tao ang naiimpluwensyahan dahil sa pagtayo natin sa Diyos natin. No, mga mahal natin sa buhay, mga kapatid. No, yung pagtayo natin, mga kaibigan, mga co-workers, tapos na yung trabaho, punta ka na naman ulit doon, magcha-church na naman ako, hanggat sa mamaya, yung ka-office work mo, o ka-office mate mo, ano ba yung mayroon dyan? No, dahil sa pagtayo natin, hindi natin napapansin, yung mga tao na yan, makapunta nga rin sa church nyo. No, ano bang mayroon dyan? Ang daming nangyaring ganun, mga mahal natin sa buhay. Malungkot na malungkot ang hari habang tinatawag si Daniel. No, ikaw ba ay niligtas ng iyong Diyos na pinaglilingkuran? No, sa bibig ng mga leon? Kung tayo, ano ini-expect natin? May sasagot? Wala na yun, patay na yun. No, binaon na sa 6 feet below the ground, wala na yun. Si Lazarus nga nakalabas . Si Jesus nga nakalabas. No, sila nga nakalabas from the fiery furnace. Ito pa kayang leon? No, then said Daniel unto the king, O king, live forever. We praise you, Lord. We praise you, Jesus. No. Ikaw na durog na, kabadong-kabado ka na, kung ano ang pwedeng maging resulta, tapos biglang may sumagot, positive, okay. No, okay ito. No, ano kaya ang pakiramdam mo? Ano kaya ang pakiramdam ng hari? Buhay ka nga. No, tunay nga ang Diyos mo. No, so just imagine, mga kapatid, kung gaano ka-powerful ang pagtayo natin sa Diyos, na hindi tayo magkokompromiso sa harapan niya, no, kung gaano ito ka-effective. No, akalain mo may sumagot? Yung bang akala mo, hopeless na, patay na lahat? No? Kaya minsan, matanggal man ang lahat, yung pananampalataya natin sa Diyos, huwag nating bitawan. No, yung tiwala natin sa Kanya. Then said Daniel unto the king, O king, live forever. Anong verse 22? My God hath sent His angel and shut the lions' mouths. Akalain mo yun? Ano? Ang aking Diyos, pinadala ang kanyang anghel at tinakpan ang bibig ng mga leon. No? Bible study ko na lang sila. No? Nag-usap-usap na lang kami. Kamusta kayo rito? Ilang tao na ba ang naubos nyo rito? No, ilang buto na ba ang ginawa nyong toothpick sa dami? Just imagine, mga kapatid, God will do extraordinary things, miracles for us dahil lang sa pagtayo natin sa Kanya. At pag gano'n ang nangyari, mga kapatid, at ang mga bagay na ito, hindi ito mangyayari kung hindi tinayuan ni Daniel ang Diyos niya. Kung hindi natin siya tayuan, hindi natin makikita na ang Diyos pala kayang gawin ng mga bagay na ito.
No, dahil sa paglilingkod natin sa Kanya, my God hath sent His angel. Anong sabi sa Revelation 22:6? I, Jesus, have sent mine angel. No? So, ibig sabihin, ang Diyos na ito, doon pa lamang, no, kasi kung hindi ka Diyos, hindi mo magawang utusan ang anghel. No? Pero diyan, pagpapakita, no, ang sabi niya, my God, wag na yun, Brother Roman. Basta sa Revelation, yun ang sabi, I, Jesus, have sent mine angel to testify unto you, unto the churches. No, yun nakalagay dyan. Andyan yan. No, ibig sabihin, ang Diyos na yon, mga kapatid, Diyos ni Daniel at Diyos natin ngayon, walang pinagkaiba, and His name is Jesus. No, thank you, Jesus. Just one more thing. Malapit na tayo, mga kapatid. No, shut the lion's mouth that they have not hurt me, for as much as before Him, innocency was found in me. No, inosente ako sa mga nangyari. And also before thee, O King, have I done no hurt. No, wala rin akong kasalanan sa iyo, wala akong ginawang masama sa iyo. No, ibig sabihin, mga kapatid, as we matured, my time, no, kahit sabihin mong tayo ay naparatangan, ikaw ay minasama, no, there's a time to mourn, and there's a time, yun yung sinasabi, na pag ang Diyos ang nag-vindicate sa iyo, wala kang kailangan gawin. Kahit naparatangan ka kung ano man ang ginawa na masama sa iyo, no, ibig sabihin, pag ganun ang mangyari, huwag nating ugaliin na aalma tayo kaagad. Ay, sino may sabi, wala akong ginawang ganyan, ganito kaagad, ganyan. Ay, mas lalo kang madidiin. No. Sino yan? Lahat na lang. Wala akong kasalanan, kahit patayin nyo pa ako ngayon. Boom! E di pinatay. No. Why? As we grow mature, hindi mo kailangan, just relax ka lang. And we will wait kung anong pwedeng gawin ng Diyos natin, kung paano siya kumilos sa atin, mga kapatid. So, bilisan na natin ito, verse 23, Then was the kings exceeding glad for him and commanded that they should take up Daniel up out of the den. So, Daniel was taken up out of the den, and no manner of hurt was found in him. No, parang kagaya doon sa fiery furnace, wala man lang kagalos-galos or anything na siya nakipagbunuan doon sa mga leon. No, ibang klase ito, mga kapatid. Because he believed in his God. Yun lang palang susi. We must believe our God, and God will totally protect us. He will totally deliver us. He will totally care for us, mga kapatid. Ano lang ang susi? We must believe in our God. No? Pero sa pag-believe natin na yan, kailangan nating tumayo at hindi madali. No, may labanan. And the king commanded that they brought those men which had accused Daniel. Yan ang sinasabi natin. Ang taong inggitiro, gagawa ng masama, akala niya yan, ligtas siya. Wala. No, ligtas ka na. Alam natin yun? No. Ligtas ka na. Akala mo, ligtas ka na, hindi pa pala ligtas. Save ka na. No? Akala niya, save na siya. No. No, and the king commanded, and they brought those men which had accused Daniel, and they cast them into the den of lions. Yung mga tao na may pakulo, may pakana, may gumawa noon, just imagine. Hindi lang sila, kundi kasama ang kanilang mga anak, and their wives, and the lions had the mastery of them. Siyempre, sanay na yung lion kung paano lumapa. And break all their bones in pieces of or ever they came at the bottom of the den. Akalain mo yun, hinuhulog pa lang sila, sinasalo na ng leon, bago bumaba, nginunguya na. Samantalang yung tao, the people of God na naglingkod sa Diyos, anong nangyari? Kamusta na kayo? Ibang klase ang proteksyon ng Diyos natin, mga kapatid. That is why, ang sabi niya, I will destroy the devourer for your sake. I will destroy the sickness. I will destroy the calamities. I will destroy those things na pwedeng mga accidents na ginagawa ng Diyos sa atin. Lahat ng yon. Pero pag tinignan natin yung mga tao, iba dyan. Kunting bagay lang, durog yung katawan, kung ano na lang ang pwedeng mangyari. But God has spared us so much because we believe in our God, mga kapatid. So, verse 25, hanggang 28 lang naman tayo. Then the King Darius wrote unto all people, nations, and languages that dwell in all the earth, peace be multiplied unto you. I make a decree that in every dominion of my kingdom men trembled
tremble and fear before the God of Daniel, for He is the living God. No, na-convert na rin ang pag-iisip ng hari na ito. And steadfast forever, and His kingdom that which shall not be destroyed, nor His dominion shall be even unto the end. No, ganun din yung mga sinabi ni King Nebuchadnezzar. He deliver it and rescue it. He worketh signs and wonders in heaven and in earth, who hath delivered Daniel from the power of the lions. So this Daniel prospered in the reign of Darius and in the reign of Cyrus the Persian. So from Babylonian Empire into the empire of Darius, hanggat sa time ni Cyrus the Persian, nag-reign din si Daniel. Why, mga kapatid? Ibig sabihin, trials upon trials, testing upon testing, every time na tinayuan natin ang Diyos natin sa paglilingkod sa Kanya, after na natayuan natin siya ng maayos, expect promotion. No, expect prosperity. Yun ang kapalit eh. No, dahil tinayuan niya sa hirap ng sitwasyon, ano ang nangyari? Oh, you are promoted. No, marami dito sa atin ganun. Ano? Dahil tinayuan lang ang Diyos, kung sila, dahil sa pagtayo sa Diyos, doon pa na-promote. Pero yung tao na habol ng habol sa sa trabaho na ma-promote, hindi na pupunta sa church kasi puro overtime lahat na lang. No? Ano ang sinapit? Malungkot dahil hindi rin na-promote. No? We say praise the Lord. Thank you, Jesus. Again, compromise will never be the answer.